Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. Ang topic po natin ngayon is gap theory. So, kapag sinabing gap theory, teaches that there's time gap between Genesis 1, verse 1 and chapter 1, verse 1. Possibly millions of years. Some believe this explains the age of the earth or previous creations judged by God. However, the Bible doesn't clearly teach this theory. Many faithful Christians believe the creation's account is continuous and complete from verse 1 and onward. So, ayon po sa Genesis chapter 1 verse 1 to 2, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. So, ayun po yung sinasabi sa Genesis chapter 1, verse 1 to 2. So, dumako naman po tayo sa ating katuruan. So, sinasabi po dito, the gap theory is gets theory into the Bible. So, ang gap theory daw po ay isang idea na pinipilit ipasok sa Bible. So, kahit hindi naman talaga ito tinuturo doon. Ayon sa theory na ito, may matagal na panahon daw sa pagitan ng Genesis chapter 1, verse 1 at chapter 1, verse 2. Pero kung susundan natin ang tamang pag-aaral ng Bible, wala namang sinasabi ang scripture tungkol sa malaking gap na iyon. Kaya mali na ipilit ang sariling interpretasyon sa salita ng Diyos. So, next naman po is, the Bible must be used as basis of science. So, ang Bible dapat ang foundational truth natin, pati ang pagtingin sa science. Hindi natin dapat ihiwalay ang scientific discoveries sa biblical truth. So, dapat po hindi po sila kumbaga pinaghihiwalay. So, dapat umayon ang science sa Bible. So, hindi ang Bible sa science. Kasi, kumbaga, ang Bible ang ultimate theory natin. So, ayun po. So, next naman po is, the Bible teaches a 6-day creation and reveals the origin of sin and death. So, ayon sa Bible, nilikha ng Diyos ang lahat sa loob ng 6 na literal na araw. So, dito rin natin nalalaman kung paano nagsimula ang kasalanan at kamatayan. So, dahil sa pagsuway ni Adan at Eva sa utos ng Diyos sa Garden of Eden. So, para naman po sa ating applications, understand God hierarchy of revelation. So, kailangan natin maintindihan na may order ang paraan ng Diyos sa pagpapahayag ng katotohanan. So, ang Bible ang pinakamataas na revelations at dapat nating sundin ito higit sa iba pang source ng information. So, next is, consider the Bible as supreme authority. So, sa lahat ng aspeto sa buhay, sa pananampalataya, morals, at understanding sa mundo, ang Bible dapat ang final say, hindi tradition, hindi opinion ng tao, kundi ang salita ng Diyos mismo. So, last is, form a habit of reading the Bible exegetically. So, gawin nating habit na basahin ang Bible ng tama. Ibig sabihin, kunin natin ang tunay na mensahe mula sa teksto. Hindi yung iniisip lang natin o ina-assume natin. Ang goal ay maintindihan kung ano talaga ang sinasabi ng Diyos sa bawat bahagi ng kanyang salita. And ayun lang po, maraming salamat.